Sisiguraduhin ni Ping Lacson na mapaparusahan ng mga diskaya. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWS kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects at masugid kaming nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta. Ginagamit daw ang lisensya ng kanilang contractors para maibulsa ang pondo at maideklarang kompleto ang proyekto kahit walang naitayo. May pangyayari ring ang kontratista ang aalok sa mga kinukontrata nila ng porsyento o tawad, ngunit sa patungkol sa flood projects, kung babasehan ang salaysay ni Mr. Diskaya, kaawa-awa ang contractor, dinamay ng mga politikong ganid. Kung napanood nyo yung mga sinabi ni Senador Estrada kay Mr. Diskaya, lumalabas na wala ng bidding, kaya sa sinabi rito ni Mr. Diskaya patungkol sa bidding, tila palabas na lang ito para kunwari nagka-bidding. Dito naman kung pakinggan nyo ang salaysay tulad ng sabi ko sa isang blog ko na napipilitin o di na makatanggi ang nasabing contractor, na at ginagamit din ang pangalan o pirma ng kumpanya nila para sa ghost projects. Sinabi man ni Mr. Diskaya na sinusupervise nila ang paggawa ng proyekto, ngunit tulad ng sinabi ko, ang DWPH o District Engineers ang gumagawa ng disenyo at mga gagamitin, kaya natural masasabi ni Mr. Diskaya na nasusunod niya ang pinapagawa na disenyo ng DPWH, pero di ibig sabihin na hindi mahina ang pagkagawa. Sabi nga ni Mr. Diskaya, dumaan raw sa material testing ng DPWH o ng District Engineers, at insist at any inspect raw ng DPWH o ng District Engineers. Ibig sabihin talaga di plano ng kumpanya ni Diskaya ang desensyo o structural at foundation ng mga ginawang proyekto, kundi ng DPWH o ng District Engineers. Sa mga sinabi ni Mr. Diskaya lumalabas na talagang nadamay lang sila dahil sa pagsunod nila, magkagayon ang kasalanan nila ay dahil sa contractors at mga engineers sila kaya tungkulin nilang siguraduhin ang kalagayan o kaayosan ng anumang proyektong gagawin nila, kahit pa man may binigay na disenyo o kung ano ang mga gagamitin sa proyekto ang DPWH o District Engineers. Kaya paano nyo bubuntan ang buong CCOCC sa contractors kung ang mga opisyales mismo ang pilit na humihingi ng kanilang sinaad na porsyento o komisyon, o na at ang nagpapagawa mismo ang gumawa ng disenyo o mga gagamitin, kaya huwag nyong hahatulan ang contractor kung di nyo man lang maikulong at matanggal sa tangkulin at mapabayad ng mga dapat nilang bayaran ang mga tiwaling mga opisyales ng gobyerno. Dapat ang buong judicial ay mapagmatsyag sa mga nahatulan sa tuwing papalit ng administration, na sigurado hindi makalabas ang mga naikulong, kung walang legal na basehan.